mag-abot, di ka na siya maghuman kay both side ninyo nakita naman ang ng each other side. Pero kung makita nato nga ato ang Dios iyang pagkamao, pagkasiya, usa ra gyud siya. Pero dunay aspeto nga pagkatulo. Unsa man ni siya ang Amahan, Anak ug Espiritu. Example, sa akong pagkamao, ako ra gyud. Ako ra wala nay parehan ako aning yutaa. Bisan tuod nay parehan ako ngalan, pero usa ra gyud ko. Pero tali sa ako ang asawa, unsa man ko niya? Bana. Tali sa ako ang ginikanan, unsa man ko niya? Anak. Unya kay ug mga anak akong asawa pohon, tali sa among mga anak unsa man ko? So kana bang bana, anak ug amahan? Bulag or usara? So naga-refer na siya sa ato ang function. As far as movement, function sa ato ang Dios mo ay ato ang gamiton, economically mo na termino brad. Doon na siya aspeto sa iyang pagkaamahan, doon ay aspeto sa pagkaanak, ug doon ay aspeto sa pagka-espiritu. Pero wala magpasabot nga ako, bulag ang amahan, bulag ang bana, bulag ang anak, ug bulag ang pagkaamahan o pagkaginikanan. Kana, usara na siya. Naga-refer lang na, depende sa termino nga gamiton, kung kinsa nga ato ang ka-related to. So sa ako ang asawa, bana ko, sa ako ang ginikanan, anak ko, sa ako ang mga anak pohon, amahan ko. Pero dili na siya bulag. Pero sa pagkamao, usara. Pero sa kagamitan, sa function, na ako'y dagang mga function. So sama sa ato ang Dios, usara ang ato ang Dios. Pero related siya ang plano, kinsa may mo plano. Natural ang amahan. Sa diyang nagplano ang amahan, kinsa may mutuman sa giplano sa amahan? Ang anak. Sa diyang natuman na ang plano sa amahan nga gituman sa anak, kinsa may mupalatay niini nga hinato? Ang Espiritu. So wala siya nagpasabot nga dunay tulo. So kining ato ang Dios, mogamit ta sa termino nga parang nga nato ma-neutralize ang kamatuoran. Ang ato ang Dios, gitawag nato siya coexist o co-inhere. Nagdungan sa pagkaanaa o nagpuy-anay sa usag-usag. Usa ang last kani nganong nahimo man siyang triune, tulo usa. So di ta mo ingon nga ang Dios usa lang, di po ta mo ingon nga ang Dios nato tulo. Mogamit ta sa termino nga triune God, 3, 1. So nganong unsay purpose? Para nga ikapaambit niya ang iyang kaugalingon nga hinato. Pwede dunganan nato basa ang 2 Corinthians 13:14. Amen. 2 Corinthians 13:14. The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So kini nagpamatuod nga para nga mapaambit niya ang iyang kinabuhi nga hinato. Kinahanglan nga dunay grace of the Son, then the love of the Father, and the fellowship of the Spirit. So kana napaymusla nato. So other ani nga verse in Matthew 28:19 sige atong basahon. Go therefore and disciple all the nations, baptizing them into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So kini po nga verse, magkuan po ni siya, evidence po din nga, ang Amahan, Anak ug Espiritu, dili siya bulag. Nga naman, pag mo gamit galitag conjunction nga an, there are two separate clauses or phrases nga doon na sila distinction. Father, and Son, and Spirit. So gipakita ang aspect of the God, Father, Son, and Spirit. Pero wala nagpasabot nga bulag siya nganuman kay ang name diha nga gi-indicate sa ngalan that is singular. So kung bulag pa ning tulo, dapat o English teacher ka or instructor ba names on top kay which refer to plural. Pero kay gi-emphasize man didi nga ato ang Dios tulo usa name ang gigamit bisan based sa according sa Greek ani nga text sa New Testament. So salamat sa Ginoo nga the triune God. Lastly ingon dinhi nga it is not for us to be confused. Kaya yun, the triune God kining truth ani dili para to para i-debate, i-argument, kundi aron nga mapahimuslan nato ang Amahan nga gaplano, ang Anak nga gatuman ug ang Espiritu nga nakapaambit nga hinato. Amen. So, umikan sa taong time, siguro og namoy mga pangutana,